Sinabawang talaba at kinilaw na sisi. Pareho lang halos sila pero magkaiba ang tawag namin. Pakialam nyo baga. Hindi dito kasi sa amin, yung tinatawag namin sisi ay yung maliliit at hindi lumalaki. Tapos yung malalaki ay di yun ang talaba. Tapos aring sugat, kamulugan ang tawag dyan. Paano tayo hindi gumamit ng gloves? At yun na nga for today's video ay kakauwi ko nga lang pala at galing nga pala ako sa bayan at kumuha nga kami ng sahod namin doon sa isang linggo naming pagtatabas nung nakaraan. May nakapagsabi nga pala sa akin na dapat daw hindi na nga ako sumali pa doon at gawa ng malaki naman na daw ang kinikita ako sa pagbablog. Alam nyo, basta usapang kwarta agad ako'y sunggab. Basta pwedeng pagkakitaan at legal naman ay di go tayo dyan. At saka alam nyo, hindi naman ganun kalaki ang kinikita ko pa sa pagbablog at saka pabago-bago din yun. Depende sa views. So yun na nga, mabalik tayo. Pagdating ko nga pala din sa bahay ay naisipan ko manguha ng sisi o di kaya ay talaba. At parang namimiss kong mag-ulam ng sisi. Malapit nga lang pala itong pangunguhaan namin at tapat lang ito ng aming bahay. At dito nga kami mangunguha sa loob ng paminto o dinibaga sa dinadaluyan ng tubig sa palaisdaan. Marami ditong mga sisi o talaba na nagdikit din sa loob ng paminto. Kailangan mo lang pumasok sa loob ng paminto para makakuha ka ng sisi. Kailangan mo nga lang talaga mag-ingat at gawa na kapag nadulas ka dyan ay di wow. Medyo nakakaalangan nga lang palang yumapak dito at gawa ng parang itong mga kahoy dito ay parang gabok na o yung mahuna na baga. Kaya naman ay dito na nga lang ako umapak sa panaran ng paminto. Mababaw nga lang pala ito at hanggang bewang lang pero ayoko nga magbasa. Lumusok dito para hindi ako mahirapan at gawa na ako naligo na kanina. Dito kasi sa amin dapat isang beses ka lang maliligo sa isang araw. Hindi tulad sa iba na kahit ilang beses kang maligo sa isang araw kasi dito sa amin ay malayo ang tubig. Umaasa lang kami ay sa ulan. Malapit kami sa tubig alat pero ang tubig tabang ay malayo nga sa amin. Kailangan pa namin magbangka para makaigib ng tubig. Kaya mas makakabuti kung wag ka na lang sigurong maligo ano. Kakasimula ko pa nga lang pala sa pangunguha at ayan nga't nako'y nadali agad ng sisi. Kamulugan ay at tuwang-tuwa pa nga ang animal. Nang hinayang kasi ako dun sa talaba at nalaglag nga siya. Kaya naman hinabol ko nga nung kamay ay ayun at nasugat nga. Yan nga bagang inasabi ko ay kapag hahabulin mo talaga ay masasaktan ka lamang. Ay iyan, nandiyan na naman tayo sa mga walang kwentang hugot na wala namang inapang hugutan. Kaka-cellphone mo yan. Sabi nga pala ng kapatid ko ay tabi at siya na nga lang daw mangunguha. Akalain mo nga naman at buti pa yung taga-video natin at naka-gloves. Samantalang ako ay hindi. Bakit nga baga hindi ko naisipan? Nga pala din sa amin ay marami kang pagkukuhaan ng sisi o talaba. Pwede ka yan manguha sa tabing ilog at mga nakadikit sila sa ugat ng bakawan. Pero yung mga makukuha mo sa tabing ilog ay mga sisiyon at yun ay hindi mga lumalaki. Din sa palaisdaan ay sisi at talaba ang makukuha mo. Hindi nga pala dito lang mismo makakakuha ka niyan sa paminto. Pwede ka rin makakuha niyan din mismo sa gitna ng palaisdaan. Marami niyan dyan sa ilalim. Pero hindi ka naman pwedeng basta na lamang lumusok dyan. Lalo pat hindi naman ikaw ang may-ari ng palaisdaan ay ano. Pero kapag nag-harvest sila ng palaisdaan ay pwede kang lumusok dyan para manguha ng talaba. Kasi hindi naman nila pinapansin yan. Tinatapon lang nila yan sa tabi kapag nakakapulot sila. At nakakasagabal kasi sa pag-harvest nila. Tulad na nga lang nito nakatambak lamang din sa gilid ng palaisdaan. Ang laman nga pala nitong palaisdaan ay lapo. Pero kung ang laman nga niyan ay mga alimango, hayaan lang nila yan dyan kasi nga kinakain niya ng alimango o katang. Bihira nga lang pala kami mag-ulam ng ganito. Napapadalas lang ang pag-ulam namin ng ganito kapag kami ay galing Laguna o kapag matagal kaming wala dito sa probinsya at nagtatrabaho kami sa syudad. Sabik ta sa seafoods. Pero yun ang akala ng iba, hindi nila alam na sabik kami ay sa libre. At meron din naman yan sa syudad, kaya nga lang ay mahal. Namulot nga din pala ako din sa gilid ng palaisdaan at may nakita ako ditong malalaki. Ganito kalalaki yung makikita mo kapag lumusok ka dyan sa gitna. Pero may makukuha ka rin naman dito sa may gilid, dito sa mga kawayan. Kaso nga lang ay madalang at gawa ng bagong palit na itong kawayan dito sa gilid ng pilapil. Nilalagyan nga pala nila yan ng kawayan para hindi agad matibag yung pilapil. Mas madali nga pala manguha ng ganitong sisi o talaba kapag ganitong nakalubog sila sa tubig. Gawa ng mga nakabukas sila, hindi mo na kailangan pukpukin at madali mo silang matutuklap. At yun na nga, muntik pa ako malaglag sa pilapil. Buti na lang at walang nakakita. Alas 4 na nga pala ngayon ng hapon kaya naman itong mga pangunguhain nga namin ngayon ay bukas ko na ito lulutuin. At may uulamin naman na pati kami mamayang hapunan. At nagpabili ako kay mama ng manok para maiba naman at hindi nila ang laging seafoods. Nga pala ganito yung sinasabi kong sisi, maliliit lamang sila. Pero ang nakakatuwa nga dyan kung gaano kalaki yung shell nila ay ganon din kalaki yung laman. Pero yun naman ay depende, kung mataba sila ay di malalaki nga ang laman. Kapag payat ay di maliliit. Ganito nga pala yung kinikilaw namin nung kami mga bata pa. At kahit nga hindi na kami magsuka ay okay lang. Pero ngayon nga hindi ko na kaya kahit may suka pa. At yun na nga, wala na akong maisip na sabihin pa. Shoutout na lang kay Roel Casas, Jackie Lu Cabarles, Irene Hernando, Jomar Villanueva, Tanagon Family at Bertie Family, Talia Sabida, Jane Labajo, Lawis Torripiel, Lucila Sabordo, Isada Estrada, Labustro Rapi, at shoutout din daw sa mga Tagaluktubin at sa mga tricycle driver ng Uluntao. At syempre sa bayan na rin ng Makalelon, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nanghihingi nga po pala ng sticker sa akin ay hindi pa po kasi dumadating yung pinapagawa ko. Sabihan ko po kayo kapag meron na. May mga nakuha nga rin pala si Negrong Bangkalan din sa loob ng palaisdaan. Wala lang, share ko lang. So yun na nga, kinabukasan ay lulutuin ko na nga pala yung mga nakuha namin sisi at talaba kahapon. Ang luto nga pala na gagawin ko din sa talaba ay sasabawan ko na lang. Lalahukan ko nitong talbos ng kamote. Yan nga ang gusto ko kapag ganitong sinabawan. Tapos aasiman na rin kalamansi. Nakakatuwa nga talagang pagmasdan ng bahay kapag ganitong may mga tanim na halaman. At saka kapag
kapag may mga gulay na tanim. Ang sarap sa mata. Kapag talaga tumatanda na tayo, parang naiiba na yung mga gusto natin ay ano. Samantalang dati ang gusto ko lang laging gawin ay mag-cellphone at manood ng K-drama. Pero ngayon ay parang ganun pa rin naman. Pero kapag nagkaroon nga ako ng sarili kong bahay, gusto ko din may mga tanim sa paligid. So yun na nga, bago pa kung saan pa mapunta ang usapan at parang gusto na mag-asawa ay ano. Nga pala kapag ganitong nakakakuha kami ng talaba, madalas ay nilalaga lang namin. At gawa ng ito yung pangmadalian namin pang ulam. Kapag wala kaming maiulam ay sumasaglit lang kami din sa palaisdaan o di kaya naman ay sa may balasa. Tutuklap ng ilang piraso tapos alaga o ay di ulam naman din. Di nga talaga sa probinsya ay basta wag ka lang pamulog-mulog ay di hindi ka magugutom. Konti nga lang pala yung kinilaw ko at gawa ng testing laang naman kung kakayanin ko ulit magkilaw ng ganito. Siguro naman ay hindi na yan malansa at gawa ng binanlian ko pa yan ng ininit. Kahapon nga pala ay nagkilaw na rin yung kapatid ko niyan. Binawasan niya yung mga nakuha namin. Tapos ito nga pala 2 bangkalan na nakuha namin na inihaw ko na rin. May mga nagkikilaw nga rin pala ng ganitong bangkalan at masarap nga daw yung kinilaw. Kaso nga lang ay parang mas malala pa yung lansa nito kaysa din sa sisi. Kasi nung minsan nagbukas ako niyan, grabe yung amoy niya. Sobrang lansa, nakakasuka. Hindi naman sa pag-iinarte pero malansa talaga. Sana yan din lang talaga sa pagkikilaw. Depende sa sikmura ng tao. So yun na nga guys, kain po tayo. Nga pala sa mga nagre-request sa akin na i-vlog ko din naman daw kung ano bagay yung mga inagawa ko pang iba. Bukod din sa pangunguha ng pang-ulam. Sige po, next time ibibideo ko rin yan. Yung iba kong pinagkakaabalahan. Pero minsan po kasi ay dalian talaga yung mga lakad ko. Kaya naman hindi ko na nga maisipan pa na mag-video. Pero kapag hindi naman dalian yung mga lakad ko ay hala, video natin yan. So yun lang, bye!